Alam nyo, sa kasalukuyan, kung titingnan natin, pasama na ng pasama ang mundo. Dati, titingnan natin, yung mga lasenggo lang, mga matatanda lang, kagaya ni Uncle Rene. Yan, dating lasenggo si Uncle Rene. Kung kilala nyo siya, siya yung kwan sa punti. Pampagulo sa punti, laging nagwawala yan. Pero sa pag-ibig at biyaya ng Diyos, binago ng Diyos, diba? Dati, nakikita lang natin yung kagaya lang nila Uncle, gano'n, mga matatanda lang yung mga lasenggo, diba? Pero kung titingnan mo ngayon, pati kabataan, ang masaklap, pati kababaihan. Diba? Pasama ng pasamang mundo. Kung titingnan natin, ginawa na lang na yung marriage contract ay props na lang. Kumbaga wala nang kwenta sa kanila yung marriage contract. Meron yung papalit-palit ang asawa. Ganun nga, kasama na ang mundo eh. Pasama ng pasama. Kaya, bakit natin ginagawa ito? Walang ibang solusyon kundi lumapit tayo sa Diyos. Walang ibang paraan para tayo ay maligtas kundi sa Panginoong Hesus. Sabi ng Mateo chapter 24 verse 13, ang sino mang manatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. So ibig sabihin, alam ng Diyos, alam ng Panginoong Hesus nung sinabi niya yon, ng mundo ay pasama. Magiging masama talaga ang mundo. Paano natin matanggap ang Panginoong Hesus sa ating buhay? Meron tayong tinatawag na ABC of Salvation. Yung ABC of Salvation, ito yung admit or accept. Yung A, yung B, believe. Yung C, confess. So Tagalog, pag-amin. Yung una, pag-amin. Yung letter B, paniniwala or pananampalataya. At ang pangatlo, yung pangungumpisal. Ano po yung ibig sabihin? Ipapaliwanag ko. Kasi, pinakauna kasi bago tayo patawarin ng Diyos, inaamin muna natin sa ating sarili na tayo makasalanan. Kasi ano, mamati ka? Managbasol ka? Nadabasol mo? Di ba? Mamati tayo amin. Mamati tayo amin. Awan kanya tayo tihang nga nagbasol. Wala sa atin ang hindi nagkasala. Ikaw din, bro, di ba? O, marami. Yan ang kagandahan. Ang Diyos, alam niyo po ang Diyos, mga kapatid, kahit nagaano kalaki yung kasalanan natin, as long as inaamin natin na meron tayong kasalanan, yun yung gustong-gusto ng Diyos, yung aminin mo, yung huwag kang magmalaki sa harapan niya, sasabihin mo wala kang kasalanan, di ba? Ako nga din, dati akong sugarol, dati. Halos lahat din ng klase ng kasalanan nagawa ko. Pero dahil sa pag-ibig at biyaya ng Diyos, di ba? Tayo ay binago. 1 John 1:9, ang sabi ng 1 John 1:9, if we confess, kung ikukumpisal ng ating mga labi sa harapan ng Diyos na tayo'y nagkasala, siya ay nakahandang magpatawad dahil siya ay tapat at matuwid. Yun ang sabi ng 1 John 1:9. Bakit kailangan nating aminin? Kasi totoo namang nagkasala tayo lahat. Romans 3:23 ang sabi niya doon, walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos, lahat tayo ay nagkasala. Convince kayo doon, lahat tayo nagkasala. Walang violent reaction. Sasabihin niya, wala naman akong inaapakan tao. May mga tao kasi nagsasabing gano'n. Pag sinabi mo na nagkasala, merong kang kasalanan, hindi nila maamin-amin. Sabi nila, wala akong inaapakan na tao. Ang gusto nila, wala silang kasalanan. Pero ang totoo sa harapan ng Diyos, tayong lahat ay maruming basahan lang. Siya lang yung nag-iisa na nabuhay dito sa mundo ng ibabaw na walang kasalanan, ang Panginoong Hesus. Kaya doon nagsisimula pag inamin natin. Ang sabi po ng Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So ibig sabihin kung nagkasala ka no, dapat ikaw patayin. Di ba? Tama? Kamatayan forever. Doon sa eternal suffering, doon sa impyerno. Totoo ang impyerno. Kung naniniwala ka sa Diyos, dapat maniwala kang may impyerno. Hindi po pwedeng hindi ka maniwala. Kasi kung titingnan natin yung Bible, mas maraming beses na sinabi ng Panginoong Hesus ang tungkol sa impyerno kaysa sa langit. Kasi ayaw niya na mapunta tayo doon. Pangalawa, believe. So yung una, admit. Pangalawa, believe in Jesus. Ano yung paniniwalaan natin kay Jesus? Dapat paniwalaan natin si Jesus lang yung tagapagligtas. Paniwalaan natin na si Jesus yung binigay ng Diyos Ama para sa ganun ay kabayaran sa ating mga kasalanan. Ang sabi niya sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak
upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ibig sabihin, kay Jesus natin matatagpuan yung buhay na walang hanggan. Pag nanampalataya tayo sa Kanya, wala doon sa religion, kaya nga hindi namin tinuturo kahit sumapi kayo sa JIL, wala pa rin kwenta yun kung hindi natin tatanggapin si Jesus sa buhay natin. Kaya tayo magkakaroon tayo ng personal na pagkikipag-ugnayan sa Diyos. Yung pagdalo lang natin sa church o sa ganitong pagtitipon ay nagbibigay lang sa atin ng karagdagang pananampalataya. Kasi ang sabi ng Biblia, ang pakikinig ng salita ng Diyos ay nagbubuhay ng pananampalataya. At ang sabi niya rin sa Biblia, huwag natin kaliligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon. Kaya dapat, pag tinanggap natin ang Panginoong Hesus, kung gusto natin magtuloy-tuloy, dapat umaattend pa rin tayo sa ganitong pagtitipon. Huwag nating takasan. At ang sabi pa ng Panginoon Jesus, I am the way, the truth, and the life. John 14:6. No one comes to the Father except through me. So walang makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan lang ng Panginoong Hesus. Kaya kung titingnan mo kapatid, kung titingnan niyo mga kapatid, ayaw ng Diyos na merong mapunta dun sa impyerno sa atin eh. Nasa sa atin kasi yun eh, may free will tayo eh. Ayaw niya. Kasi kung gusto niyang pumunta tayo sa impyerno, dapat hindi na pumunta ang Panginoong Hesus dito eh, para maging tagapagligtas siya. Kaya para tayo ligtas, hindi na sana siya pumarito. Pero nasa atin po yung decision. Kung magde-decide tayo na tatanggapin ba natin siya o hindi. Ang gusto kasi ng tao, gusto niyang mapunta doon sa langit, pero wala siyang gagawin. Gusto niya pumunta sa langit, pero hindi niya papakialaman kung merong Jesus o wala. Pero ito, sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, believe in Jesus. Si Jesus lang tagapagligtas na din, walang makakapagligtas sa atin na iba. Kahit na gumawa tayo ng kabutihan, maganda yun, gumawa tayo ng kabutihan. Pero hindi yun enough, hindi yun sapat. Kasi kapag ka nag-base lang tayo doon sa kabutihan natin, parang sinasabi mo na lang walang kwenta yung ginawa ng Panginoong Hesus doon sa cross na pagkapako. Bakit pa siya pumarito para mapako kung meron palang ibang daan papunta sa langit? So ibig sabihin, ang daan lang na nasa Panginoong Hesus lang. Amen? Amen? Amen lang? Nasa Panginoong Hesus lang ang kaligtasan, kapatid. Wala doon sa paggawa natin sa mabuti sa religion. Yung nga sabi ko, kung nakakapagligtas ang religion, sabi ko, ako na sana number 1 na lang doon. Kasi gusto kong mag-asawa ng 5. Biro lang. Pwede natin gawin yon kung makakapagligtas ang religion. Pero hindi eh. Kasi ang sabi ng Panginoong Hesus, kapag tayo nagipag-isa sa Kanya, magiging bagong nilalang tayo. Bagong nilalang. So, ibig sabihin kung lasenggo ka dati, hindi ka na maglalaseng kasi bagong nilalang ka na. Paano ka magiging bagong nilalang? Lasenggo ka dati, tapos lasenggo ka pa rin. Kung babaero ka dati, tinanggap mong Panginoong Hesus, babaero ka pa rin, hindi ka naging bagong nilalang. Di ba? Ang bagong nilalang, may nababago sa kanyang buhay, kaya nga bago eh. Kaya nga si Apostle Paul, dati siyang mamamatay tao, killer siya ng mga Kristiyano. Pero nung nakilala niyang Panginoong Hesus, naging bagong nilalang siya. At ang pangatlo, confession. Dapat kinukumpisan lang ating bibig ng Panginoong Hesus ay Lord. Jesus is Lord. Pag kinumpisan lang ating mga bibig na Jesus is Lord at naniwala tayo na siya'y nabuhay muli, namatay pero nabuhay muli mula sa mundo ng mga patay, tayo maliligtas, sabi po ng Romans 10:9. Kaya ang encouragement ko sa bawat isa po sa atin, gusto kong maging sure tayo. Tanggapin po natin ang Panginoong Hesus sa buhay po natin ng buong puso. Buong puso. Walang kwenta kahit na sabihin natin na tinatanggap natin ang Panginoong Hesus kung sa bibig lang natin. Hindi galing sa puso. Useless yun, kapatid. Hindi naman natin maloloko ang Diyos. Pwede natin lokohin yung kapitbahay natin. Pwede kitang lokohin. Sabihin ko, seryoso yung panalangin ko, pero hindi mo alam yung nilalaman ng puso ko, di ba? Pero ang Diyos, alam na alam niya. Alam na alam niya yung nilalaman ng puso natin. Nasa mga huling araw na tayo. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin na Lord. Dapat laging tayong handa. Dapat pagpikit ng mata natin sa gabi, dapat sigurado tayo na kapag hindi na tayo nagising kinaumagahan, Lord, sa iyo ako. Di ba? Pwede ba natin yon na ibigyan ng assurance? Pwede kapag tinanggap po natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay ng buong buo. Kaysa yung hindi tayo sigurado kung bukas pa hindi na tayo nagising, saan kaya ako pupunta? Di ba? Walang pinipili ang kamatayan, kapatid. Matanda, bata,
gwapo man, kagaya ko o joke lang, siyempre joke lang yun. No? Gwapo man o pangit, kagaya ni JM, hindi joke lang. Pinapatawa ko lang kayo, pero wala pong pinipili. Walang pinipili. Lalaki man, babae man, malakas man, malusog man, di ba? Mahirap man. Meron ngang mag-asawa, akala mo mauuna yung lalaki kasi nanghihina yung lalaki, nauna pa pala yung babae kasi na-blood. O, di ba parang ganon? Hindi natin alam. Kaya mas mainam na handa tayo. Di ba? Handa tayo. Nakita ko yung kapangyarihan ng Diyos kung paano siya bumago ng buhay. Si JM, dating bakla yan. Alam mo, tumigil na sana ako kung hindi ko nakita yung kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Napatigil na sana ako. Si Uncle Rene, sinukuan na siya noon ng kanyang mga kapatid. Kasi ang akala nila hindi na magbabago. Wala sa mo yan. Nasubukan niyang matulog yan sa kalsada. Nailawan yan, naipost yan sa Facebook. Akala nila patay. Dyan sa kunti, yung sa mga nauna sa mga aquarium dyan, kilala ako lahat dyan ng mga aquarium. Ganyan siya, pero nakita ko, sabi ko, hindi, babaguhin siya ng Diyos. Kayang baguhin ng Diyos yung buhay natin kahit gaano kasama. Sigarilyo, sugan, anak, Lahat yan. hindi ko sa akin. Dyan, nagkakasino. Siya nga balon na yan, ilang beses na dyan naubos yung sapatos ko, tsinelas, sombrero, yung bag na maliit. Dahil kapag nag-inom kami doon, may inuman dyan sa loob, magkasino kami nung kasama ko. Pag nanalo kami, nag-inom kami doon. May guardhouse, yung guardhouse na yun, mayroon pa doon kubo-kubo na maliit. Doon na ako makatulog, pinabukasan, wala na yung mga bag ko. Wala na, chinilas ko. Lakad dyan, pauwi, pupunta sa madaling araw. So, ganun yung buhay ng Kalren. Ako, nasaksihan ko yun. Pinagyayabang ko talaga ang Diyos sa buhay niya. Ako hindi nga makapaniwala na matanggal pa yung paninigarilyo ko eh. Oh, grabe ako manigarilyo, mag-inom. Hindi ako nakainom sa araw-araw. Kilala ako ni Boss Nelson, yan si Nandrido. Yan, si asawa ni Vice Mayor. Matagal akong taon yan, 11 taon. Yan na nagbibigay sa akin ng alak. Boss, tuwing hapon, boss, mag-inom ako. Sige, punta ka sa kusina. Magsabi ka dun sa kasula. Yan ako ng lornet. Doon na, mag-inom na ako dun sa tingin ka ng pulutan dyan. Kuminsan si boss pa nagluluto sa akin ng pulutan. Oh, yan si Lakay Nelson. Tanong nyo yan sa kanya. Kasi ang nangyayari kapag tinanggap natin ang Panginoong Hesus, merong pangako ang Panginoong Hesus eh. Ipagkakalob niya ang banal na Espiritu. Mananalangin siya sa Ama upang ipagkalob sa atin ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ang tutulong sa atin. So every time na tayo gagawa ng masama, makokonvict tayo, parang kinukurot yung puso, alam masama to ah. So, diba? Makokonsensya ka kasi kinokonvict ka ng Holy Spirit. Kaya sabi ko, walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Lahat tayo, kahit gaano kayo kasama, wala na akong pakialam kung gaano kayo kasama sa nakaraan nyo, sabi ng Panginoon. Basta tanggapin nyo ako ngayon, babaguhin ko kayo. Di ba? Ganon ang Panginoong Hesus na ating pinaglilingkuran. So, gusto ba natin siyang tanggapin ng buong puso? Amen. Sige, tayo po ay yumuko at manalangin. Sumunod kayo sa akin sa maikling panalangin. Sabihin natin ng buong puso. Sabihin po natin to ng buong puso. Hindi po tayo pwedeng magbiro o magloko sa Diyos dahil nakikita niya yung puso po natin. Pumikit po tayo, sabihin natin, Panginoong Hesus, maraming salamat dahil nalaman ko na ako'y isang makasalanan. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ay Diyos, ngunit hinubad mo ang iyong pagiging Diyos, nagkatawang tao, pinahiya, binugbog, dinuraan, pinahirapan, pinako sa krus ng Kalbaryo dahil sa aking mga kasalanan. Ikaw ay namatay, ngunit ikaw ay muling nabuhay upang maging tagapagligtas ko.
Kaya sa oras na ito, Panginoon, tinatanggap kita ng buong puso. Hayaan niyo po, Panginoon, na ikaw ang maging Panginoon ng buhay ko. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa langit. Ako na lang po manalangin. Lord, salamat po, narinig mo, Panginoon, ang panalangin ng bawat anak mo, Lord God, na naririto. Ang sabi mo sa iyong mga salita, Panginoon, kapag kami sumampalataya sa iyo, Panginoong Yesus, kami po ay bibigyan nyo ng karapatang maging anak mo, Panginoon. Kaya sa oras pong ito, Lord, salamat po sa aking mga bagong kapatid. Alam kong libu-libong anghel ang nagdiriwang sa kalangitan dahil sa mga kaluluwang itong tumanggap sa iyo ng buong puso. Maraming salamat po, Panginoon. Let your Holy Spirit be with them. Samahan niyo po sila, Panginoon. Tulungan niyo po sila, Lord God. Nakalimutan, Lord God, ang dating buhay, Panginoon, na hindi po kaaya-aya sa iyong harapan. Maraming salamat po, Lord God. Sa iyo lang po ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Yesus na buhay. Amen and amen.